Samantala, kabilang din po sa mga pinaglalaban ng pwesto sa Kongreso ang mga party list. Alamin po natin kung ang kanilang trabaho sa Kongreso nga ba specific, no? Na dapat alamin talaga natin at busisiin. Narito po ang report. Sa ilalim ng saligang batas, maaaring magkaroon ng kongresista mula sa iba't ibang sektor. Bukod sa mga kongresista mula sa mga distrito, maaaring magmula sa party list groups ang 20% ng Kamara. Pinagtibay ito sa pamamagitan ng Republic Act 7941 o Party List System Act na ipinasa noong taong 1995. Kapag nakakuha ng 2% ng mga boto para sa party list group, may isang mambabatas ang sektor. Pero hanggang 3 kinatawan lang ang maaaring manggaling mula sa isang party list. Taong 1998 nang una magkaroon ng botohan sa party list. 6 na eleksyon na ang nagdaan, halos 70% ng mga botante wala pa ring alam tungkol dito. Mahina talaga yung voter education, no, na inilulunsad ng Commission on Election. Sa malaking bahagi ay halos walang mukha yung party list group. Ang mukha lang niya yung kanyang record, yung kanyang plataforma, yung kanyang programa. No? Sa 2013 elections, 41 party list groups ang nanalo. 55 kongresista ang naipasok nila sa Kongreso. Naghain sila ng mahigit 1,000 panukalang batas at higit 800 resolusyon. Ngunit halos kalahati sa mga batas na inihain, hindi direkta may kinalaman sa sektor na kinakatawan ng mga party list. Bihira, maliit lamang na percentage yung na naipapasa yung mga meaningful or nationally significant bills na yun dapat ang tinututukan ng mga party list groups. 3 party list, isa lang ang naihaing panukalang batas at isa ni walang inihain. Ang batas na ipasa sa 16th Congress ng mga party list, din ang pangunahing may akda, 14 lang. Ngayong Mayo, 115 party list groups ang tumatakbo. Ako si Howie Severino para sa eleksyon 2016.